Maikli man ang naging campaign period sa Ontario provincial election, di po nito napigil ang ilang Pilipinong kumandidato. Kung magtagumpay, maaaring maging makasaysayan sa representasyon ng komunidad sa gobyerno ng probinsya. May report si Teresa Redula. We've never had a Philippine representative in the Ontario legislature for as long as Filipinos have been in Ontario. Maaaring maging makasaysayan ng halalan sa Ontario ngayong taon dahil sa 148 electoral districts ng probinsya, 3 sa mga kandidato ay mga Pilipino. At kung sakaling mahalal, magkakaroon na ng representasyon ang mga Pilipino sa gobyerno ng Ontario. That would be historic. It would be a historic event for Filipino Canadians to have that representative in Canada's most largest, biggest province. Isa sa mga sumusubok makakuha ng posisyon sa Queen's Park si Francesca Policarpio, isang urban studies undergraduate student sa University of Toronto na tumatakbo para sa NDP sa Scarborough Agincourt. Aniya, isa sa mga pinakamahalagang tutukan, ang mga isyung ramdam ng mga Pilipino sa Ontario bago man o matagal na sa probinsya. Pag taga Scarborough ka, alam mo, ang pangit ng transit, sobrang bilis mag-drive, pero pag nag-bus ka, tapos walang subway, mafo-force ka talaga, lalo na kung commuter ka na mahirapan. Bukod sa transit, mahalaga raw kay Policarpio na talakayin ng pabahay, affordability at electoral reform. Aniya, hindi rin daw dapat maliitin ang boses ng kabataan sa politika. We're living in a time na ang dami nangyayari. Whether yung tariffs ni Trump na parating na, o dito local in Toronto or in Ontario, and the youth bear witness to what's happening, and at the same time kami din yung parang sasalo ng consequences ng mga nangyayari sa paligid. Sa Don Valley West naman kumakandidato si Linnea Lofstrom Avery na staffer ng isang Ontario government official. There are so few Filipino Canadians in politics, even though we make up a pretty decent deal of the population. So I hope that I could be more representations, that our community can see people like them in places of power. Sa ikalawang pagkakataon, tumatakbong muli sa ilalim ng Liberal Party ang abogadong si Paul Sagil sa Willowdale, na tahanan ng malaking populasyon ng immigrants kabilang ang mga Pilipino. Healthcare, education, affordability. That's what matters to Ontarians. That's what matters to our community. We don't want corruption, and we want our money to go to good use because that's what we work hard for. That's why we pay taxes. Makakatunggalin na Policarpio, Lofstrom, Avery at Sagil sa kani-kanilang ridings. Ang mga kandidatong kasalukuyang nanunungkulan sa probinsya at muling sumabak para mahalal muli ngayong eleksyon. Eleksyong ayon sa eksperto, magiging mapaghamon. We know their chances are very uphill. It's very challenging in the electoral districts that these Filipino candidates are currently running in. But to also put their foot forward, to come forward as candidates and voices for the community, I think has also just been itself a success. Itself, a bit of an advantage for us to put our community's issues at the forefront. Teresa Redula, Omni News, Toronto.